Tama, mali. Mas gusto nyo bang magkapatayan sila dun? Kaysa sa warning shot? Hindi ko maintindihan yung logic ninyo, mga animal kayong mga media na, at saka yung bayot, na palsipikadong bayot. Nagtakatasya ka bakit daw ang daming warning shot? Tarantado ka ba? Gusto mo ba magpatayan yung NBI at saka yung OSAA? Yan ba gusto ninyo? Magpatayan sila? Mabuti nga puro warning shot eh. Mga gago rin talaga kayo eh, no? Oh, panoorin natin ito ah. Ito, napaka-importante nito kasi tawan-tawa ako dito eh. Sobrang tawan-tawa ako. Panoorin ninyo to, ha? No, ito. Kaya wait lang, ito. Ito ang pinaka nagpapakalat ng fake news sa bayan natin. Ito na pinaka nanggugulo sa bayan natin eh. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Hoy, palakpakan nyo naman. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay Umano pa yung ginagamit niya dito, umano pa ha. umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. GSIS, pamunuan nila, humingi daw ng assistance sa NBI. Bakit? Bakit sila hihingi ng assistance sa NBI? May kaso ba? Hindi kasi that is so weird. Kung hihingi ka ng assistance sa pulis, kunwari may gulo o merong danger, di ba? Hihingi ka sa pulis, hindi sa NBI. Ang NBI, hindi naman po yan gumagawa ng pagbabantay, pagsisecure. Ang ginagawa po niya, nag-iimbestiga. Kaya nga NBI po, tangina, hindi naman na National Bantay Incorporated yan eh. Investigation yan eh. Bureau of Investigation eh. Sasabihin niyo humingi kayo ng assistance sa NBI. Bakit? Ay, kasinungalingan yan. Pero syempre, wala tayong magagawa. Kontrolado nila yan eh. Pinagbagyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms. Ganito kasama ang gobyerno natin, ano? Mantakin mo yung mga OSAA na ginagawa nila yung trabaho nila na bantayan ng Senado. Kung ano-ano ang ibibintang na keso, nagpaputok daw ang OSAA na una. Para bang nakita daw niya yung isang tao doon, wala namang hawak na armas, katabi ng Blue Guard, yung sabihin yung security guard, katabi. Bigla na lang, anong ginagawa mo dito? Biglang, pratatatat! Ano yun? Ano ka na kasinungalingan, hayop? At si ano yun ha, yun yung general, 3-star general. Retired. Siya yung head ng OSAA. Kilala ko ho yan, napakabait na tao ho yan. I mean, napaka-professional na tao niyan. Hindi ko yung sinasabing kilalang kilala. Ibig sabihin kilala ko sa social media yan, nakikita natin sa umasta yan sa Senado. Hindi ho yan power tripper. Oo, may mga power tripper na ilang nasa authority. Minsan kahit nga security guard, power tripper eh. Akala mo kung sino umasta eh.
Eh ito, napaka-humble nitong tao na ito. Tapos bigla may nakita lang siyang tao. Ano ginagawa mo dyan? NBI ka? Prrrr! Ganun? Ganitong klase merong gobyerno tayo. Napakasinungaling. Di ba? Napakasinungaling po. Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Akala ko ba walang NBI agent dyan? Sabi ng presidente mo, walang NBI agent dyan. Tinanong daw niya kay Matibag. Hindi nga, totoo ba yan? Banat ba? Oo, ito. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Akala ko ba walang NBI? Eh bakit nagpaputok din ng NBI? As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. Biglang lipat doon sa Senator Bato, wala na sa premises. Putang ina, ano kinaugnayan nun sa atake? Minsan talaga, dahil sa inyo, magkakasakit ako sa high blood. Ang usapan dito, tignan nyo kung paano siya sumegway. Pinag-uusapan dito yung atake eh. Tapos biglang, Senator Bato is no longer in the Senate. Umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Ayan ha. Pero anong sabi ni Matibag? Anong sabi ni Matibag? Na mismo ang presidente pa nag-announce. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Pero pinasinayaan niya yung pag-occupy ng NBI sa GSIS. Alam mo, Marcos, sibakin mo na itong si director nyo. Sa totoo lang, pinahama ka dito, imantakin mo ito, sinabi mo the day before, ito sinabi mo. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Wala daw NBI doon. Tapos ngayon sinasabi ninyo, nandun ang NBI sa GSIS. Putang ina, sinong... Tapos, ngayon mag-a-announce pa itong hayop na isang ahensya ng gobyerno huhulihin daw ang fake news. Ayan, ang linaw-linaw, fake news yan, no? Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Alas 6 ng gabi. Pero pinauwi daw ito nung hapon eh. Ano sabi? Hindi, ano daw sabi? Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Wala daw NBI doon. Nasa opisina. Hindi ako nagsabi niyan ha. Yung mismong presidente niyo nagsabi na ikaw daw Matibag, sinabi mong walang NBI. Tapos ang palusot nila, nagsiuwian daw yan bago magkaputukan. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kasinungaling yung animal na yan. Pinagbagyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. Wow. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang... Eto malinaw. Sino daw yung nakaupo? Sino daw yung nakaupo? Volunteer po ba? CA po ba? Confidential agent? O NBI agent? Kayo sumagot ha? Base sa sinabi ni Castro. operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, ano daw yung nakita? Volunteer? CA? Confidential agent? O NBI agent? katabi Balubaluktot na yung kwento nila, no? Diyan malalaman mo sinungaling eh. Parang yung mga asawa nyo, pag balubaluktot na kwento ng asawa nyo, alam nyo na nagsisinungaling yan. Parang ito, balubaluktot na yung kwento nila eh. Una, hindi daw NBI agent yun. Volunteer lang daw. Hayop. Saka nakakita na andoon, nagbabantay kay Bato, volunteer lang. Direktor, pwede po ba ako mag-volunteer? Magbantay? Ganun lang yun. Ganun ang sasabihin ng isang tao, volunteer ako, magbabantay ako dyan kay Bato ha.
Pero dito, ladies and gentlemen, booking na booking. Sinabi mismo ni Castro, NBI agent. Wala po siya sinabing volunteer, wala po siya sinabing confidential agent. Sinabi niya dito, NBI agent. Ulitin natin. Para malinaw. Baka sabihin niyo, ako nagpe-fake news eh. Oh, nakabantay pa man din yung mga animal dyan. Hindi ako nagsabi ha. Ayan na si Castro. Operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. Wow. At dahil doon, Ganong kasama yung 3-star general at pinuno ng OSAA. Nung tinanong daw niya, sino kayo? NBI agent. Ulitin ko hindi ako nagsabi NBI agent. Itong ali na to, sabi niya NBI agent. Nung nalaman daw nung OSAA, yung leader nila yun yung OSAA, biglang, NBI ka? Patatatatata, ganun. Antindi mo, Brad. Yun ang kwento mo. Nung nalaman niyang NBI agent, biglang nagpaputok ng warning shot. Prak, 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 layas ka. Ganun? Wow! Sa bagay, kung yung amo mo nga, yung presidente mo, napakasinungaling, bakit? Sabi niya mismo, walang NBI agent. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Pare-pareho kayo sinungaling. Ikaw, si Marcos at yung NBI director, puro sinungaling. Di ba? Sino na ba paniniwalaan namin? Magkakaiba kayo ng kwento eh. napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Nako po. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still... Biglang lipat sa istorya, no? Ngayon, ang focus na ng media, ito kayo mga putang inang medyang mga bayot kayo, at mga, mali-mali, di pala bayot. Bayaran, hindi pala bayot. Sorry naman mga bayot. Mga bayarang media, sorry iwasan ko na ulit magmura. Nakakainis talaga eh. Bakit? Ngayon, ang focus nila, nasaan si Bato? Ang focus nila, tumakas si Bato. Ayan harap-harapang nagsisinungaling sa inyo. Hindi kayo mga bobong media eh. Hindi kayo mga bobo. Aral kayo, yung mga journalist kayo. Ang galing nyo nga sa mga investigative journalism, mga ganyan-ganyan ninyo. Kahapon lang, binabalita ng presidente ninyo na walang NBI. Si Matibag, na interview nyo pa, sabi, walang NBI. Tapos sasabihin nyo, wala man lang kayong question about that. Ang question nyo, asan si Bato? Patunayan ko sa inyo, tingnan nyo. Tapusin nyo to. Tanong mula kay Maricel Halili, TV. Unang tanong. Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Yun kaagad ang unang tanong. Kargado ba ate? Kargado yung tanong mo? Asan si De La Rosa? Hindi mo malang tatanungin. Nakala ko ba sabi ninyo walang NBI kahapon? Tapos ngayon sasabihin ninyo may NBI. Sabi nyo rin kahapon walang hawak na baril ang mga NBI. Ngayon sasabihin nyo nakipagputukan ng NBI. Ang daming inconsistency At ang nagsabi niyan, yung mismong presidente, yung mismong NBI director, at ngayon, lahat na sinabi nung dalawa kahapon, iba na ang kwento nila ngayon, iba na rin ang kwento ni Yussi Claire. Ni isang media walang nagtanong, bakit magkakaiba ang kwento ninyo kahapon at iba kwento nyo ngayon? Ba't walang nagtanong dyan? Puro ba kayo bayaran dyan? Alam ko hindi kasi nandyan yung isa naming representante. Ano yan? Puro kayo bayad? Unang tanong ito asan si Bato? Anong pakailan mo ate? Crush mo? Gusto mo mabato? Hindi pugante si Bato. Hindi pugante si Bato, linawin natin. Yung warrant, unang-una sa lahat, hindi naman may jurisdiction sa atin yan. Walang jurisdiction ng ICC. Hindi tayo bansang ICC, bansang Pilipinas tayo sa huling pagkakaalam ko. Unless binago na ni Marcos. Pangalawa, hindi nga ibinibigay yung warrant doon sa Senate President. Ayaw iserve. Saka nakakita, ipapakita sa social media.
Oh, ito yung warrant, ito yung warrant. May picture pa, parang tanga lang. Ito yung warrant to, ito yung warrant. Akin na yung warrant. I-serve nyo sa akin. Sabi ni Cayetano, nasa kotse ko eh. Ano matibag? Yung kasinungalingan mo dinaig mo pa si Torre. Ba't ko nasabi yan? Ipapakita ko sa inyo. Ito yung interview ni Matibag kahapon. We are here in Sequoia Hotel. Sequoia? Ito, dito lahat ng regional directors and officers. We're having fellowship time planning namin ngayon. Oh. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction. Wala kami sa Senado. Stand down daw sila dahil ng instruction. Okay? Ito, sa bibig mo galing, Matibag. Di no, makikita, napakasinungaling mo ka. Ang sarap mo talaga murahin ng mga bonggang-bongga dahil sinungaling ka talaga. Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng ABS yun eh. Hindi, pero you are on stand down. Wait, Director, ang order sa inyo stand down. So, sino nag-order sa inyo na stand down? Kumbaga, wag pumasok sa Senado. Ano yung order? Sino nagbigay ng order na stand down? Teka, nag-freeze lang si Director Matibag. Lapit lang yun. Pwede naman siya. Una po, Magkaren, ganito, no? May agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. So, stand off muna yun. At the same time, hanggat wala pong order from sa coordination po with all the agencies involved, hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Kaya wala po kami ngayon doon. Ito po ngayon, nakita nyo, ito yung stage. Ayan, may mga gitara pa. Ayan po yung mga officers na Teka. regional directors. Director, sorry si Tony Pilar. So, wala daw order. Tama yung tanong ni Karen eh. So, ibig bang sabihin, you are waiting for an order? Who will order you? Anong sagot niya? Usapan namin ni Cayetano. Hindi yun ang tanong. Ang tanong, kung order, sino yung mag-order sa inyo? Dito nadulas siya eh. Diyan nadulas siya. Askis po ito. Sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina? NBI yun, oo. O tao nyo yun, di ba? Kasama niya, kanina pa po yun, maaga yun, dahil may request lang po si GM Vic Veloso to check the security of the perimeter. Kanina pa Yan yung kwento nila. May request daw yung GM ng GSIS na papuntahin yung NBI doon. Una yan, katarantaduhan yan. Ba't sa inyo magre-request, hindi sa pulis? Alam mo, sa totoo lang, booking na booking to eh. Isipin nyo sa kanila nag-request, hindi sa pulis. Pangalawa, wala daw, tinan mo, wala daw baril. Si GM. Sorry, maaga daw pala. Maaga, umaga pa daw yun. Kasi nagre-report, ito may mga reporter sila nakasama yung NBI. Okay? Umaga pa daw yun. ano pa po yun. Attorney, yung sigawan daw ninyo with Senate President Cayetano at ni Senator Cayetano, Ikwento nyo. Umaga pa daw. Okay? Eto, kuha mismo during sa putukan. Kasi sabi niya eto kwento ni Matibag GSIS requested for NBI. So nagpunta kami doon. So sabi naman ng reporter, itong ng taga-ABS-CBN, Sir, yung reporter po namin kasama yung mga mga taga-NBI. Hindi yun nila sinabi na ngayon Dito halatang itong mga media animal din eh. Ang sagot ni Matibag, kanina pa pong umaga yun. Pero wala na po. Di ba? Yan yung sagot. Yan ang sagot. Eto, ipapakita ko sa inyo. Hindi umaga na nasa GSIS ang Bakit? May video mismo ang News 5. Ayan, Sa may uso ko. Tago kayo sa ano? Bakit? Tago. Booking kayo. Hingal na hingal pa kayo reporter nyo eh. Kaya lang, bakit? Dapat ipatawag to ng mga senador. Ipatawag itong reporter. May video eh. Dapat ipatawag ito para i-confirm talaga na napakaraming NBI at may mga baril May mga baril. Ano yung hawak nila? Payong. At narinig din natin sa kabilang side, ito nga po. Ano yun? Ano yun? Nakita nyo? Payong yun, payong. Ayan At narinig din natin sa kabilang. Yan. Ano yan? Ano yung may hawak na yan? Water gun? Ito nga putok. Ayun po, nakastandby po. Yan mga mahaba ang dala nila. Kasi binlur mo pa eh.
Halata ka rin kakampi ng NBI eh. Ayun ang mga mamahaba. Naka-battle gear yung mga NBI. Kasi sasabihin nyo, hindi NBI yan. Ano sabi ni Matibag? Ano sabi ni Matibag? Pakinggan ulit natin. Sequoia Hotel. Sequoia? And dito lahat ng regional directors and officers, we're having fellowship time planning namin ngayon. Oh. So wala ka sa Senado? So, wala po. Wala kami. We are on stand down because that's the instruction. Sequoia Hotel, dyan lang sa may gilid ng AB. So, wala ho. Stand down. Wala ho kami doon. Nandito po kami. Sino to mga to? Mga demonyo. O mga ghost NBI. May ghost flood control na nga. May ghost NBI pa. Yan. Kita nyo dito, huling-huli na sinungaling si Matibag. Senator Cayetano, ano na? Patawag mo na ito. Ipakita mo itong video na to. Pakita nyo itong video na to. Suplakin nyo in public. Etong Matibag na to na nagpapakalat ng kasinungalingan. Sabi niya kahapon, walang NBI dyan. Ayan o. In-interview siya. Ano to mga kakasama ng mga taga News 5? Mga terorista? Yes, yun eh. Pero you are on stand down. Wait, Director, ang order sa inyo stand down. So, sino nag-order sa inyo na stand down? Kumbaga, wag pumasok sa Senado. Ano yung order? Sino nagbigay ng order na stand down? Teka, nag-freeze lang si Director Matibag. Lapit lang niya, pwede naman siya. Una po, Ma'am Karen, ganito, no? May agreement kami ni Senator Alan, hindi kami papasok. So, stand up muna yun. At the same time, under po na pong order of the head sa coordination po with all the agencies involved, hindi po kami mag-i-effect ng arrest. Kaya wala po kami ngayon doon. Ito po ngayon, nakita nyo, ito yung Wala po kami doon. May mga gitara, ayan po yung mga officers na Teka. regional Ayan na. directors. Ito. Sorry ha. Pinapakita Si Tony niya pa yung mga Velasquez po ito. stage. Sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina? NBI yun, oo. Kanina, Tao nyo yun, di ba? kasama niya, kanina pa po yun, maaga yun, dahil may request lang po. Kanina pa po yun. Kanina pa po yun. Ano tong kasama niya ngayon? Habang nagpuputukan. Ayan, nagpuputukan yan, ha? Narinig natin sa kabilang side. Ay, sorry. Itong putok. Nagpuputukan. Nakastandby po. Oh. Yung mga tauhan ng NBI. Oh. Ayan, oh. Yan yung habang umaatake. Base po sa mga ahente natin sa NBI, galing po sa ground floor ng Oh, mismong sa reporter galing ahente ng NBI. Ayan mismo. Kasama nila ahente ng NBI. Tapos sasabihin mo, wala po kami dyan. Ano ka mo, Marcos? Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. So, ikaw, reporter ka, sinungaling ka din. Kasi ano sabi? Wala daw NBI Kaya eh. nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Ganito po kasinungaling ang ating presidente, si Matibag at si Yusek Claire. Tuloy natin. sunod-sunod na putok na baril na naririnig po natin. Wala din baril ha. Ito, kita niyo, wala daw baril. Ano yung hawak nila? Payong. Nakabantay ngayon yung mga ahente ng NBI na kasama natin. Oh, paulit-ulit pa sinabi nito. Senator Cayetano, ipatawag mo to. Ipatawag mo to. Ipatawag nyo sa Senado. Hearing ito dapat. Hindi pwedeng ganyan lang. Pagod na kami sa press con kasi sinungalingan ni Marcos eh. At ni Matibag eh. I-share nyo to mga kababayan para malaman ng taong bayan ha. Kung gaano kasinungaling si Matibag at si Marcos at ito hong kanilang tagapagsinungaling na si Yusek Claire Castro. Walang baril daw yun. Ano yun? Hawak niya? Paltek? Mga nagsuot lang ng damit. Nagulat sila. Akala nila hindi papalagang usahe. Ayan, pinapalayo tayo ngayon doon sa may entrance na yon. Dahil baka posibleng tamaan din tayo ng ligaw na bala. Pero ayan, dito po yung mga tauhan ng NBI. Kala kong yayabang ng mga NDI. Sarado mo na lang yun, sarado mo yun. Ganda lang ha. Sarado mo. Kawawa naman yung gwardiya, oh. Kawawa naman so... Ewan ko talaga. Puro yabang kasi.
Nung nagkaputukan na, nung pumalag na yung mga Marines at saka yung mga USAA, ang humarap, yung guard. Guard, pasarado mo na nga yan. Sarado mo na yan. Kawawa naman yung gwardiya. Kawawa naman yung gwardiya, oo. Pero ano sabi ni Marcos at ni Matibag? Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat Yun. kami sa opisina. So mga ghost yan, mga demonyo yung mga yan. Hindi po NBI yung mga yan, mga demonyo po. Malinaw pa sa malinaw, mga demonyo po yan, mga ghost po yan. Hindi po NBI yan, ha? Sarado mo lang. Good job ka dyan, reporter. Ipatawag ka na dapat sa Senado. Yan. Good job, mga News 5. Huli. Ano nga ba yon? Sabi mo Matibag? Ituloy natin yung sinasabi ni Matibag. Also, to check the security of the perimeter. Kanina pa po Ah. yun. Kanina pa po. Oh, ha? Malinaw. Kanina pa po. Ito namang media, uto-uto. Kilala natin kung sino yan eh. Alam mo naman mga ABS-CBN ano. Okay. Tapos na. Hindi kayo yon. Hindi man lang tinanong. Bakit ngayon yung may puto ka nagaganap eh? Nandun sila eh. Attorney, yung sigawan daw ninyo with Senate President Cayetano. Biglang iniba usapan yung sigawan na. Ito tuloy pa natin. Pahuli nyo ho. Kami na nga yung pahuli nyo. Sabi kong ganun, wala kami kasi. Tapos nagkataasan na ng boses, sumisigaw na si Senator Pia from the background, naka-speaker pala ako. Sabi niya, do your job, find out kung sino. So ang ibig sabihin, akala niya yung nagkaputukan, mga tauhan ninyo. Akala niya talaga, wow! Media, ang galing nyo mag-packaging ha? Ang galing ninyo mag-packaging ha? Ang galing! Akala niya. Media. Anong tawag mo dito? Sige nga, paki-explain to mga kababayan. So mga nagsuot lang ng NBI na uniform yan? Media? Kapwa nyo media naglabas yan ha, hindi ako. Yan puto ka na yan. Nakabantay ngayon yung mga ahente ng NBI na kasama natin. Ahente ng NBI. Media, binuking ng kapwa media. Iba-iba na kwento. Iba na kwento ni Matibag, iba na kwento ni Marcos, iba na kwento ng ni Yussi Claire, iba kwento ng ABS-CBN Media, iba ang kwento ng News 5 Media. Damage control. Ano na? Sino na? Hanap kayo ng damage control. Sige na, ang damage control tumakas si Bato. Diba? Kitang-kita kasinungalingan. Ituloy natin ang kasinungalingan ni Matibag. Yun na po, yun ang aligasyon po sa amin. Yun na po. Kaya kailangan- Pero, Director, sino ang nagpaputok? NBI ba yun o PNP? Hindi ko po alam dahil Hindi pa wala nila nga po alam. kami doon. Ganito, Kaya nag-answer. Hindi, pero may utos ka ba, Attorney Matibag, na salakayin o puntahan ang Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa? Wala po. Wala. Wala Okay. po. 100% wala po. So, kailangan- If somebody na gumawa doon, hindi po NBI yun. If sabihin na may ganun po, we have to make that person answerable. Kasi kailangan balikan din namin yung reporter namin, si Zian Ambrosio, dahil nung oras na nagre-report siya ng live sa TV Patrol, ang alam po namin, kasama po niya, mga ahente po ng NBI. Well, yung pong kaninang sinasabi, hindi po sa Senate yun, sa GSIS, based on the letter ni GM na pwede ba maglang tao just to check the perimeter dahil nagkakagulo. So Okay. doon lang po sa GSIS, not on the premises of Senate po. Sige, dahil At wala na- pong mga baril yung mga tao po. Walang Walang baril baril. ang mga taga-NBI. Opo. Dahil hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po. Okay. Walang baril. Mga payong po yung daladala nila. Kasi may uso ko. Walang baril. Wala daw baril. Ayan. Yung mga hawak nila, mga ano yan, payong. Yan, mga hawak nila, payong po yan, mga kababayan. Wala daw baril. Matibag, pasok ka uli. Kung po kaya sagutin, dapat po sila magpaliwanag doon.
na hindi mo naman ginawa. Para weird yun. Sigurado siya. Na premises of Senate po. Sige, At dahil wala na... pong mga baril yung mga tao po. Wala mga baril. Walang Walang baril baril. ang mga taga-NBI. Opo, wala po dahil hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po. Okay, sige. Alright, Yan. Alam mo, si Matibag, paano nyo nalalaman nagsisinungaling yan? Pag bumababa na yung boses niya, pag nagkakaral-karal siya. Sinungaling na yun, pagka ganun. Ay, pag ano yan, magsasalta yan eh. Oh, ganun yan. Gusto nyo malaman? Oh, ito, tingnan nyo ha. Papakita ko sa inyo. Oh. Pag nagsisinungaling yan, First, hindi nahabol sa stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung Senate. hindi. Pangalawa po, mas wala po ng utos ni Pangulo. Totoo po, ang utos po ni Pangulo through Secretary Eric Bida, wala Pag medyo napapaus na siya, alam mo na nagsisinungaling yan. Oo. Kaya hindi siya makasagot dito sa ng SMNI eh. Oh. Eto, sandali ah. Eto. Wait lang. In terms of technology po ngayon, just have to ask the Secretary. Handa nun eh. You'll answer it. Although I'm a lawyer, yung aking pong sagot, ang recollection. Alan Plan ni Senator Bato sa record purposes kasi nasa labas po ako ng opisina noon para po dumaan dun sa Yung natanong mula kay Tuesday yung busy na po. Yan. Ay galing kay Napakaganda naman itong reporter na to. National Crime Division Chief Attorney Jerome Yan. Mediano po sa kanilang operations po. well, unang-una po, si Jerome Villano is, yan po, I can confirm na he is a member of Ayan na. Wala nga po siya ron sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. Pag nagsisinungaling na, sumasayod na boses niyan. Oh, yeah? Ayan, ipakita natin ngayon ha. Ito, tingnan nyo to ha. Ipapakita ko sa inyo, napaka-importante. Bahagya lamang po ng presko ni Cayetano. Ha? Ito, kasi napaka-importante May nito. spot report pala talaga siya. I can read it to you. Ito na yung spot report. Ito. And then, right before, when I came in, di ba, when I saw you guys, sinabi ko na rin, ay sorry, hindi 127, miss call niya pala yon. So, 27 ngayon. yeah, around, 127. was at around lunchtime na ako tinawagan ni Senator Jinggoy. So, okay. Yeah, so what time siya pa? Importante ito eh. Magkaiba kwento, What, no, yung not the excuse me, findings ni Rimulya at yung tunay na nangyari. Okay. Yun yung dun kasi sa attack kagabi hindi pa tapos. So there's a report po anong oras siya umalis. Sir, may mga camera sa likod. Nasaan yung incident? Sir, may camera sa likod. Nasaan yung incident? Dito. Kuya. Okay. So, long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife. And I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng... Sorry, hindi yan. Itong part na to. Yung binanggit yung ano. Kasi may nakita din ako na report or something sa Facebook. I haven't verified na the Marines were here to support but did not fire. To you, ano mo na lang.
came from OSA. Sir, sorry nakita ko po kasi sir na ang deploy sa Senate. Completely. Instead na umalis Ito. a text, Yan. Galing to daw kay John Vic. kasi meron nag-send sa akin ito. PNP confirms Browner's statement that 30 shots were fired. All of Hindi them pala. came from the Sorry. Senate from Cayetano security guard. So first of all, I don't have a security guard. If they're talking about the blue guard, wala akong kasakasamang security guard. If they talking about my security, they're also from the PNP. I double-check before going here. Walang nagpaputok sa kanila. Okay? So anyway, make a long story short, ito po ang text ni Sen. John Vic. The count was Yan. 27 from inside the Senate and 5 from the other side, no? So my point is, So yon, very clear from from John Vic, 27 daw, tapos 5 doon sa galing naman doon sa NBI. Malinaw na malinaw po 'yan na merong putukan. Ngayon, ayaw pa nilang aminin kahit may video na. May video na po na NBI ang nakipagputukan. 'Di ba? nag-verbal warning sila. Ayan. Tigil nyo yan, whatever the words were used. Sino, sir? Sorry, yung OSAA, nag-verbal warning. Hindi tumigil yung kabilang side from trying to get into the Senate. So nagpaputok sila in the air. Ang problema, nagpaputok pabalik. So eto, whoever the perpetrator. Kasi ayaw nyo pang pangalanan, Senator Cayetano, kita naman sa video. NBI po yun. NBI, kitang-kita sa video. Dalawang may news ang TV5, meron din news ang ABS-CBN, na talagang nandun ng NBI, sila po yung naandun lumulusob sa inyo. Live! Even if they keep on denying, pero ngayon, umamin na rin naman sila. So, pangalanan nyo na NBI po talaga.